Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Sa aming mga ulat ngayong gabi, Ang mga estudyanteng patuloy na nasasabak sa kalakalan ng laman. May pumasok na isa. Magdadagdag daw siya ng 500. Hanggang sa pangatlo, pang-apat, pang-lima, ganun yung alibay nila na magdadagdag ng 500. Para akong baboy. Para akong baboy na pinagtripan. at ang reklamong impeachment laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. Tutukan ng mas malawak na paglalantad ng mga issue at balita dito sa Reporter's Notebook. Aklat na kung tawagin ay Blue Book. Naglalaman ng mga estudyanteng nasadlak sa bentahan ng laman. Ano ang ginagawa ng mga otoridad para sila'y mabantayan? Bukal ng karunungan kung ituring ang mga libro. Pero may kakaibang libro kaming natuklasan. Hindi mga aralin ang laman, kundi larawan ng mga estudyanteng napilitang pasukin ang mundo ng prostitusyon. Libro kung tawagin nila ay Blue Book. Yung Blue Book na to, dito po pumipili yung mga nagiging guest ng mga bata. Bali, nagiging guest na namin lahat hanggang makakuha po kami lahat para malaman po ng kliyente kung nag-aaral yung mga estudyante, yung mga bata, kung malilinis at kung walang bisyo. 16 na taong gulang lang daw si Lee. Hindi niya tunay na pangalan ng pasukin ng kakaibang sideline. Sa mga mall katulad nito, madalas tumambay si Lee para may maipantustos daw siya sa kanyang tuition. Minsan nakawayan po, minsan sisit-sitang kami, minsan sila mismo po lalapit. Paiba-iba naman po kasi marami pong mga kliyente na tingin lang, babayo ko, matik na yun. Lakad na kami. Nung nagkapera ako, bigyan ako ng pera ng bakla, inanoan ko na, tinuloy-tuloy ko na para dagdag din sa pagpapatuloy lang din ng pag-aaral. Bukod sa pagbebenta ng panandaliang aliw, si Lee na rin daw ang tumatayong kuya o bugaw ng kanyang mga kasama. Inamin niya sa amin na ang paggamit ng Blue Book ang kakaiba niyang diskarte para makakuha ng kliyente. Mas bata, mas mahal, malaking halaga. Yun ang pinupuntan ng mga kalalakihan sa taas. 6 daw silang may hawak ng Blue Book. 1998 pa lang daw ay uso na ang patagong kalakarang ito. Kung minsan, mga estudyante pa raw ang lumalapit sa kanila para magpalagay ng picture rito, mapalalaki o babae. May mga high school at college student na nakapaskil ang larawan. At dahil sa makabagong teknolohiya, madali na ring makakuha ng mga larawan mula sa mga networking sites. Yung mga may hawak ng Blue Book na iba, mabibigat na bugaw naman. Iba, as batang-bata pa, binubugaw nila. 12 anyos, isang 10 taon nga lang. Naka-encounter na po ako dyan. Asing 11 anyos na binugaw, pinavirginan sa halagang 500. Sinundan namin si Lee sa mall kung saan siya tumatambay. Isang lalaki ang nanghiram ng Blue Book. Kali, pupuntahan lang po nila, titext nila yung kasi nung nakita nila sa Blue Book. Minsan po ang ibang babae sa taas, nag-abide ng halagang 400, 500. Pero pag yung mga bata ho na kababae ng lumalakad, nag-abide sila ng 2,000, 3,000, hanggang 5,000. Actually, di na ako nakakaroon ng hati sa kanila. Isa si May, hindi niya tunay na pangalan sa mga babaeng naging laman ng Blue Book. 19 na taong gulang siya ngayon at nasa unang taon pa lang sa kolehiyo. Paano nalagay yung picture mo dun sa Blue Book kung tawagin? Dati hindi nga nila ako ng picture. Pero hindi ko alam kung saan dalagay yun eh. Hindi ko alam talaga kung saan. Bigla lang may magte-text sa akin kung magkano yung gimmick. Gimmick ang nakagawian nilang tawag sa pagbebenta ng panandaliang aliw. Bagamat wala raw siyang alam noong una, napilitan daw siyang pasukin ng iligal na kalakaran. Habang papalapit daw kasi ang pagtatapos ng school year, mas madugo na rin ang mga bayarin. Gaano ba kalaki yung tuition fee na kailangan mong bayaran para makatapos?
Tuition ko ngayon, per sem, 27,000. Yung mami ko, tinutulungan din niya ako. Pero hindi ganun kalaki yung binibigay niya sa akin. Sa alok daw na mula sa 1,000 hanggang 5,000 piso kada transaksyon, naengganyo si May na ito ang ipantustos sa kanyang pag-aaral. Isang kalakarang minsang nagdala sa kanya sa kapahamakan. Parang desperado na ako kasi noon. Tinext nila ako, sabi nila 1,000. Isa lang daw siya. Sabi ko, dyan na lang tayo sa malapit. Yung sabi sa akin, 1,000 lang daw talaga yung pera nila. Kaya kung mag-check-in, mababawasan daw. Kaya sumama na ako doon sa bahay. Habang nasa bahay ng customer si May, laking gulat daw niya nang may 5 pang lalaking dumating. Para akong baboy. Para akong baboy na pinagtripan. Nakuha ko ang kapangyarihan ko na Habang nasa bahay ng customer si May, laking gulat daw niya nang may 5 pang lalaking dumating. Halinhinan daw siyang ginahasa ng mga salarin. Sabi pa sa akin ng lalaki, huwag daw ako mag-alala kasi yung mga yun mag-iinuman lang. Pagdating dun sa taas, sa kwarto, tapos na kami, may pumasok na isa. Sabi niya magdadagdag daw siya ng 500. Hanggang sa pangatlo, pang-4, pang-5, ganun yung alibay nila na magdadagdag ng 500. Para akong baboy. Para akong baboy na pinagtripan. Ang masaklap, tinakasan pa raw siya ng 6 na lalaki. Walang natanggap si May ni isang kusing mula sa mapait na karanasan. Makikita mo bang gagawin mo to ng matagal pang panahon? Hanggang kailan mo to gagawin? Pag hininto ko siya, wala, stop na rin ako. Stop na rin yung studies ko, kaya hindi ko talaga kayang... Kahit minsan pagod na pagod ako, tapos kakailanganin kong pera. Kahit sawa na rin kasi ako sa gimmick eh. Ayoko na rin na ihiga ka doon, tapos ganun. Eh wala naman akong choice. Dalawa lang sina May at Lee sa tinatayang 3 hanggang 500,000 commercial sex workers sa Pilipinas. 75 hanggang 100,000 rito, menor de edad. Hirap ang kanilang pamilya na itaguyod sila at makatapos ng kanilang pag-aaral. Kaya madalas din, itong phenomenon ng pagpo-prostitute ay nangyayari tuwing magkakaroon ng examination o magkakaroon ng bayaran sa tuition fee kapag kasimula ng semestre. Paramihin pa yung scholarship sa kolehiyo o kaya sa vocational para nang sa ganon ang ating mga kabataan ngayon, which is pinakamalaking bahagi ng ating populasyon, ay magkaroon ng productive and fruitful engagement nang hindi sila mapunta dito sa mga maling pamamaraan ng paghahanap buhay. Pero ayon sa Coalition Against Trafficking in Women Asia Pacific o CATWAP, hindi raw palaging kahirapan ang dapat sisihin sa patuloy na pagdami ng mga estudyanteng napipilitang pasukin ang mundo ng prostitusyon. Isang mahalagang tingnan kung bakit ito tumatagal ay dahil doon sa mga maling solusyon din ng mga pamahalaan. Ang nangyayari kasi, ang patuloy na pinarurusahan ay yung biktima na. Yung mga babae na nalagay sa prostitusyon, sila pa rin ang hinuhuli, sila ang may stigma ng lipunan, sila ang tinitingnang madumi, mababa na mga tao. Pero yung mga nagbebenta sa kanila, yung nagbubugaw sa kanila, at kahit itong mga bumibili sa kanila, ay walang kaparusahan. Sa revised penal code, ang mga commercial sex workers ang nilalayong maparusahan. Ito ang gustong baguhin ng CATWAP. Isa sila sa mga nagtulak ng anti-prostitution bill. Naglalayo nitong maparusahan ang mga tumatayong pimp o bugaw, maging ang mga customer sa iligal na kalakaran. Pero matapos ang 9 na taon, nakabinbin pa rin ito sa Kongreso hanggang ngayon. Habang nakalutang pa rin ang batas kontra prostitusyon, tila pabata naman ang pabata ang mga nabibiktima nito. Tulad na lang ng 14 na taong gulang na dalagitang itatago natin sa pangalang Raisin. 3rd year high school siya ngayon sa isang pampublikong paaralan. Bukod sa kahirapan, pangungulila sa magulang ang itinuturing niyang ugat kung bakit maaga siyang napasok sa gawaing ito.
1 month pa lang po ako, namatay na po yung nanay ko. Tapos, natang 14 years old po ako, nag-asawa po papa ko ng bago. Hindi naman po kami magkasundo ng stepmother ko. Pinipilit ko pong hanapin yung nanay ko. Ang sabi po nila sa akin, patay na po. Pero wala silang may pakitang puntod. Isang kaibigan daw ni Raysen ang kumumbinsi sa kanyang gumimik o magbenta ng panandaliang aliw. Bagamat ayaw niya raw noong una, nalaman na lang niyang nakadikit na pala sa Blue Book ang kanyang larawan. Akala ko naman po, hindi po nila ipapaprint yung picture ko doon. Sabi po nun may kukuhanin lang siya. Pinaprint niya po yung picture ko. Tapos po, dinikit po nila sa Blue Book. Pinasulat niya ako nung sa pinitan. Bigla pong meron tumatawag sa akin. Dahil sa 2 hanggang 5,000 pisong kinikita ni Raysen kada customer, naengganyo na rin siyang ituloy ang paglimik. At sa kanyang murang edad na 14, nabuntis si Raysen. Pero hindi ito kinaya ng kanyang murang katawan. Bigla na lang po kasi akong dinugunan. Kasi po, ang sabi po kasi sa akin nung nagpa-check up ako, mababa daw po matres ko. Ayon pa sa CAT WAP, maililigtas daw sana sa bitag ng prostitusyon ang mga katulad ni Raysen kung sapat ang ginagawang pagbabantay ng mga pulis sa ganitong kalakaran. As of now, wala po kaming natatanggap na tungkol sa issue po na yan sa Blue Book about prostitution. Kung ang informasyon ay nakarating po sa amin at may nagreklamo, yun po lang yung time na magre-responde kami. Ang masaklap, imbes na protektahan daw ang mga biktima, sinasamantala pa umano ng ilang mga pulis ang kasalukuyang batas kontra prostitusyon. Mahuhuli ho sila sa taas ng mall. Sabihin, bagaan siya pero patusin, palit ulo lang. Pag babaeng nahuli nila, gusto nila lang galawin, pagnasahan. Pag nalaman po namin yun, iinformahan lang po kami kung sino yung pulis na gumagawa nun at nang sa ganun ay mapaimbestigahan po natin at magkaroon ng tamang kaparusahan. Magandang kinabukasan ang pangako ng puspusang pag-aaral. Pero kung mismong mga estudyante na ang naisasalang sa prostitusyon, tila nagiging malabo na ang bukas sa umpisa pa lang. Habang nagsusunog ng kilay ang mga mag-aaral na gustong makapagtapos, hindi rin dapat natutulog ang pamahalaan sa pagbabantay sa kanilang kapakanan. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. House Resolution 1089 impeaching Ombudsman Maria Residitas Navarro Gutierrez for betrayal of trust is hereby approved. Kontrobersya si Ombudsman Merceditas Gutierrez matapos pumasa sa Kamara ang reklamong impeachment na inihain laban sa kanya. May basehan ba mga paratang na nilabag ng Ombudsman ang tiwalang ipinagkaloob sa kanya ng publiko? House Resolution 1089 impeaching Ombudsman Maria Residitas Navarro Gutierrez for betrayal of trust is hereby approved. Sa ikalawang pagkakataon sa kasaysayan, muling inimpeach ng House of Representatives ang isang opisyal ng gobyerno. Matapos ang 8 oras na diskusyon sa pagitan ng mga mambabatas na inabot ng magdamag kahapon. I vote yes to the resolution. 212 ang bumotong yes, lagpas sa kailangang 1/3 o 74 na boto. 46 ang hindi pabor at 4 ang nag-abstain. Tuluyan ang naipasa sa mababang kapulungan ng kasong impeachment laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. Committee finds the existence of probable cause to impeach Merceditas Gutierrez as Ombudsman for betrayal of public trust. Base sa inihaing complaint, betrayal of public trust ang nakitang probable cause o batayan upang isulong ang impeachment. Dahil daw ito sa hindi pagtugon ng Ombudsman sa ilang kasong inihain sa kanyang opisina. Sa binalakas ng Articles of Impeachment, 6 na kasong sinabing nagpatibay sa di umano'y paglabag ng Ombudsman. Ang mga isyu ng fertilizer fund scam, Euro Generals, Mega Pacific Deal, NBN-ZTE Deal,
Pestaño case at ang mababang conviction rate ng ombudsman. Namimigay ka ng fertilizer? 2004 nang pumutok ang issue ng 728 million peso fertilizer fund scam kung saan idinivert di umanong pondo para sa kampanya ni dating Pangulong Arroyo. Hindi ko naintindihan kung saan nanggaling ang fertilizer. Sangkot dito, sina dating Agriculture Secretary Cito Lorenzo at Undersecretary Jokjok Bolante. It was only during the appointment of Ombudsman Gutierrez that she created the task force Abono at minandahan niya. Imbestigahan nyo na yan, tapusin nyo na yan. So, umusad ang kaso. Pero ang tanong, bakit 3 taon na yata parang wala pa rin resolution? Kasi nga, merong tinatawag na fact-finding. 5 taon pang lumipas, saka nagpayag ang tanggapan na pwedeng makasuhan ng graft charges ang mga sangkot na opisyal. Pero hanggang sa ngayon, wala pa rin nakakasuhan ni isa sa mga ito. Milyong-milyong sanang magsasaka ang makikinabang sa 728 million pesos. Pero ang nangyari po, abono sa magsasaka, inabono sa kampanya. Hindi naman pwede yung bibilis ka. Pagkatapos, madidismiss lang ang kaso. O kaya hindi naman, mapipintasan na naman ng aming opisina kung hindi naman toro ang pag-aaral namin. Ginimbal din ng malaking eskandalo ang Philippine National Police noong 2008 nang madiskubreng bit-bit ni dating Comptroller Eliseo de la Paz ang 100,000 euro o katumbas ng 7 milyong piso sa isang official trip sa Russia. I have apologized to the Filipino people in my rival statement and I reiterate the same. Matapos ang pag-amin niya sa Senado, hindi pa rin sila nasasampa ng formal na kaso ng ombudsman. Sa halip ay suspendido lamang ang iba pang kabila sa mga tinawag na Euro Generals. Dapat tingnan natin ilan ba talaga yung taong naikulong noong time ni Ombudsman Gutierrez na mga high-ranking official. Ano mga big fish? Yung Euro Generals. Big fish yun. Sinasabi nila, walang ginawa. Anong walang ginawa? Under suspension nga eh. Pag sinabi mong under suspension, ibig sabihin nakakita na sila ang ombudsman ng grounds for suspension. So hanggang ngayon, nakasuspindi pa sila. Nakatakda sanang maganap ang unang pole automation sa bansa sa ilalim ni dating Pangulong Arroyo noong 2004. Ito'y sa pamamagitan ng 1.3 bilyong pisong proyekto ng COMELEC at Mega Pacific Consortium sa ilalim ni dating Chairman Abalos. Nakapagbayad ang pamahalaan pero hindi ito natuloy matapos itong pigilan ng Korte Suprema dahil hindi raw dumaan sa tamang bidding process. Nag-inhibit siya sa Mega Pacific, nag-inhibit siya sa NBNCT deal. Kung maging dahilan na magkasala pa yung iba. 2007 nang gulantangin ang Administrasyong Arroyo ng kontrobersyal na $328 million NBNCT deal. Idinawit sina dating Pangulong Gloria Arroyo at First Gentleman Mike Arroyo sa kaso. Dahil sa testimonya ni Rodolfo Noel Lozada, minabuti munang huwag pagpasyahan ang mga kasong ito at bagkus pagsama-samahin iresolba. Pero sa desisyon ng Ombudsman noong 2009, tanging sina dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos Sr. at NEDA Director General Romulo Neri ang kinasuhan. Wala raw sapat na basihan para kasuhan ang unang Ginoo maging ang dating Pangulo. Ayon sa Ateneo School of Government, matindi ang political pressure kay Ombudsman Gutierrez sa panahon ni dating Pangulong Arroyo. Sambayan ng Pilipinas, sinasabi gusto namin ng accountability. Gusto namin ng accountability sa ombudsman, gusto namin ng accountability dun kay dating Pangulong Arroyo. Lahat ng mga nangyari sa nakaraan, gusto namin ng accountability doon. Hindi pwedeng kalimutan lang yon. Pinagtanong ko yan si Ombudsman Gutierrez sa mga naging kakilala niya, naging kalaban niya sa mga husgado. Napakaganda ng reputasyon niya. Bigurin daw na bigyang katarungan ni Ombudsman Gutierrez ang kaso ni dating Philippine Navy Ensign Philip Andre Pestaño. Natagpong patay si Pestaño sa kanyang quarters sa barko ng Philippine Navy noong 1995. Dahil sa paniniwalang ang mga nasa likod nito ay mga tiwaling opisyal ng hukbong pandagat noon, lumapit ang pamilya ni Philip kay dating Ombudsman Marcelo. Yan namang role ang Senate na isang model
na-refer nila ito na-endorse nila ito sa ombudsman. At that time, si Aniano Desierto, this was in 1998, after 2 years. They also ruled that he was murdered. But then, he said, it's a waste of time to determine who the perpetrator or who did it. No? Nang matapos ang termino ni dating Ombudsman Marcelo, ipinasa kay Ombudsman Gutierrez ang investigasyon sa kaso. Pero tuluyan itong ibinasura ng tanggapan noong nakaraang taon. No, ang sabi na, there's not enough evidence. Ano po ang ombudsman to say that? Habang mainit na ginigisa ang tanggapan, sanga-sanga rin ang mga datos sa lumalabas hinggil sa pagganap ni Ombudsman Gutierrez sa tungkulin nito. Ayon sa records ng Ombudsman mula 2005 hanggang 2009, nasa halos 1,000 kasong naisampa nito sa Sandigan Bayan ang nahatulan. Pero sa tala ng Sandigan Bayan, 200 lamang ang mga kasong ito. Kung ikukumpara naman ang conviction rate ng Ombudsman Gutierrez, isang opisyal lamang ng gobyerno kada taon ang nahatulan sa termino ni Ombudsman Gutierrez. Malayo sa naging conviction rate ng kanyang mga sinundang ombudsman, ayon pa rin sa Sandigan Bayan. Malinaw na talagang hindi na aksyonan ang napakaraming kaso. Hindi lamang yung 6 na kaso na idinulog sa House of Representatives, kundi pag talagang tinignan mo ang track record ng ombudsman, talagang mediocre, kumbaga talagang mahina. Mahirap dito sa atin pagka nag-imbestiga ka, harassment. Pag hindi ka naman nag-imbestiga, delay and betrayal of public trust. Pero para kay Ombudsman Gutierrez, pamumulitika lang daw ang dahilan sa pagpapabilis ng Kongreso sa kanyang kaso. A house that steps on the rights of an individual by hammering through the impeachment proceedings is no different from a kangaroo court. Politika talaga ito, di ba? This is the impeachment is a political process. Because ang mga impeachable officers like ombudsman, they cannot be removed from office through any other means except through the power of the people in this impeachment proceeding. Sa ilalim ng Administrasyong Arroyo, nabigyan ng matataas na posisyon sa gobyerno si Ombudsman Gutierrez. Pero itinanggi niya nakaapekto ang kanyang relasyon sa mga Arroyo sa kanyang trabaho. Ang aming relasyon ni Presidente, professional. At ang relasyon namin ni FG, when I was appointed ombudsman, dahil nga lagi na lang ini-issue sa akin pagiging classmate, no? Hindi na kami talaga nagkikita. Kasi avoided na may masabi. Kung susuriin ang mga kasong naging basihan sa isinampang impeachment kay Gutierrez, mga kasong naganap sa Administrasyong Arroyo. Ayon sa isang political analyst, bukod sa usapin sa kasong impeachment, pagpapatunay lang ang pangyayaring ito kung papaano naapektuhan ng malakas na alyansa ang nagiging desisyon ng mababang kapulungan. Ganon din nung nakadaang administrasyon, ginamit din ang bilang ng mga membro ng Kamara para pigilin naman ang impeachment. Talagang ganon ang proseso ng impeachment. Partido Liberal ang dominante partido sa mababang kapulungan. Binubuo ito ng 81 mambabatas. Habang ang nalalabing upuan, pinaghahati-hatian ng iba't ibang partido. Gayunman, nababahiran daw ang desisyon ng Kamara dahil na rin daw sa personal na interest ng ilan. Tila malayo pang tatakbuhin ng kasong ito. Matapos itong maipasa sa Kamara, Senado naman ang magsisilbing impeachment court na didinig sa kaso. The impeachment is coming here anyway. We are going to judge the person. Dito malalaman kung may malaking epekto rin sa kanilang magiging desisyon ang kinabibilangang partido ng mga senador. Sa tingin ko, at sa aking mga kaopisina dito, sasabihin sa inyo na wala naman akong ginagawang masama. At I'm not guilty of anything. Ang ombudsman ang inatasang maging mata ng publiko laban sa tiwaling opisyal ng gobyerno. Sa mga pagkakataong naharap at binabato ito ng kontrobersya, panahon naman na tayo maging bantay ng bayan. Ako si Jigo Manicad at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.